Gising na ang diwa mo, nakamulat na ang mga mata mo. Pero kahit anong pilit mo, hindi mo maigalaw ang katawan mo. So pilit kang sumisigaw para humingi ng tulong pero walang boses na lumalabas. Ang sabi ng matatanda, naku, binabangungot ka. Ang tawag sa nararanasan mo ay sleep paralysis. Para maintindihan natin kung bakit ito nangyayari, kailangan nating alamin kung ano ang ginagawa ng utak natin kapag nananaginip tayo. Tuwing tulog tayo at nasa malalim na panaginip o yung tinatawag nating REM sleep, matalino ang katawan natin. Naglalabas ang utak ng isang kemikal na pansamantalang nagpapaparalyze sa mga muscles natin. Bakit? Para kung nananaginip ka na tumatakbo ka o nakikipagsuntukan ka, hindi mo ito gagawin sa totoong buhay. Proteksyon ito ng iyong katawan. Pero minsan maaga ang utak mo, pero yung chemical na nagpapaparalyze sa katawan mo ay hindi pa nawawala. So parang palyadong Bluetooth, bukas na yung cellphone o yung utak mo, pero hindi nagko-connect yung speaker o yung katawan mo. At dahil nagpapanik ang utak mo na hindi ka makagalaw, naghahallucinate ito. Yan yung mga nakikita mong itim na anino o pakiramdam mo may nakadagan sa dibdib mo. Panapanaginip mo lang yan na dinala mo sa paggising mo. So kapag nangyari ito, ano ang rule number 1? Huwag manlaban. Kapag pinilit mong bumangon, lalo ka lang matatakot at mahihirapang huminga. I-relax mo ang utak mo at i-focus mo ang buong lakas mo sa paggalaw ng pinakamaliit na parte ng katawan mo. So igalaw mo ang dulo ng daliri mo sa paa o kaya yung dulo ng daliri mo sa kamay. At kapag naigalaw mo yan, magko-connect na lahat ang Bluetooth mo at biglang magigising ang buong katawan mo. So bakit nakakaranas tayo ng sleep paralysis? Ito ay dahil sa sleep deprivation or kulang na oras na pagtulog o kaya pagpaputol-putol ang pagtulog mo o kaya irregular na oras. Kung meron kang jet lag, kung meron kang stress, o kaya kapag nakahiga ka ng flat sa iyong likod. Ang narcolepsy ay isang problema sa utak na nagdudulot ng sobrang pagkaantok sa umaga at bigla ang pagtulog. So nakakatakot ang nakakaranas ng sleep paralysis. Ngunit hindi ito dapat ikabahala dahil hindi ito delikado. Para maiwasan mo ito, panatilihin mo ang iyong sleep hygiene or yung 7 to 9 hours of sleep. Bawasan ang mga bagay-bagay na nagdudulot ng stress sa utak mo. Do not overthink. Kung madalas mangyari, kumonsulta na ng doktor at baka talagang meron kang narcolepsy. Kaya mamayang gabi, huwag nang matakot. Tag mo yung kasama mong laging nanlalaban habang natutulog and follow for more medical truth.